one of the most important things is to learn from people who are more experienced than us. Recently sa Pasig, nung last quarter of 2023, parang nagkaroon ng isang malaking wave ng scam sa Pasig. Magkano yun? Nako, pag sinabi ko yung mga numbers, parang unbelievable. Kasi yung totals, umaabot ng billion. Meron emergency loan. Niloan nila kasi ito lang daw yung interest niyan. Naku, ito 20% interest. Oo. Inigay nila doon. Oo. Ngayon, nawala yung ininvest nila. Oo, wala na. Babayad sila. Buwan-buwan, kinakaltasan sila. Importante din yung secure ka sa sarili mo. Hindi mo kailangan pakita sa tao na itong meron ako. Or dalawa, lagi sinasabi, dahil pagkabataan makakausap. Number 1, be prepared. Maghanda tayo, may armas tayo. Number 2, you can't do it alone. Hi there! This is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Sa episode natin na ito, pag-uusapan po natin isang tao na talagang nalodi ng bayan. Especially when you talk about governance. Kaya huwag na natin patagalin. Kilala po siya at talagang nabansagan na pambansang Vico ng bayan. Walang iba kundi si Mayor Vico Soto. Palakpakan naman. Yes! Hi, Mayor Vico! Hi, everyone. Hi, Tito Chinky. Salamat sa pag-invite sa akin. Tito Chinky na tawag sa akin. Hindi talaga, Vico, first and foremost, not to flatter you, we are so proud. Thank you. Sobra kaming proud sa buhay mo, kung anong ginawa ng Diyos, at syempre kay Ninang Connie. So, pag-usapan siguro... Ninang nila si Mama, baka hindi alam ng mga... Oo, wala. Ninang ng bayan yan eh. Mamaya pag-usapan natin ng konti. Pero, let's talk about first yung ikaw mismo. Okay. Diba? Public, knowledge naman, na yun nga, yung family mo nasa showbiz, because si Vic, si Bossing, at the same time si Ninang Connie. Pero how was it talaga when you were growing up during that time? Of course, common knowledge naman siguro si Mama, solo parent. Growing up, I grew up with my mom's side of the family. Although, in fairness to Papa, talagang nandun naman siya every step of the way. He would always make time for me. Pero yun yung sitwasyon. I grew up with si Kuya L.A., Ate Carla. Kilala mo rin naman sila. So, yun. Pero alam mo, ito lang, medyo strange lang ng konti. Kasi ako siyempre, may information ako. Pero iba yung commitment ni Bossing Vic. Pwedeng pakikwento kasi ang kwento sa akin every week. Ay, oo. Yun talaga. Pakinga. He would always make time. Si Papa, hindi kami magkasama sa bahay. Pero lahat ng major event sa buhay naming mga magkakapatid, he was there. Whether graduation, piano recital, nandun siya lagi. Every week, he would have dinner. At least every Saturday, usually. Saturdays, talagang yun. Walang mintis yun. Every Saturday talaga. Unless may major event or something. Pero talagang he would make time. Ano pinag-uusapan nyo? Kunyari, nandun na kayo, di ba? Siyempre, every week. Yung parang, siyempre, father and son talk. Ano pinag-uusapan nyo? Kasi Papa, sa totoo, tahimik lang naman. Kung ako, hindi naman din ako ganun kadaldal. Sa totoo lang. Tahimik ka rin. Ngayon na lang, dahil sa trabaho, kailangan ko matutong magsalita at mag-ano. Totoo. So, wala, nagtitinginan lang kami. Hindi. Sa totoo, hindi kami ganun kadaldal. But I think time isa sa pinakamalaking investment yan eh. Diba? We can invest our time in people and kung anong mga mahal natin sa buhay. Time is one of the most important things. Hindi naman yung pera, hindi naman yung kung ano pa man eh. It's really the time. And I think I'm very fortunate, I'm very blessed that both my parents really invested a lot of time. Meron kasi tayong tinatawag na love language. Are you familiar with the 5 languages of love? Yung tinatawag na TAG, touch, time, affirmation, yung words of affirmation, act of service, yung parang magsaserve ka, and then gifts. So kung ikaw, tatanungin kita, ano yung parang receiving end mo na mahalaga sa'yo? Sa akin, siguro yung words of affirmation. Okay. Hindi ko alam. Siguro yung sa word. Mahalaga pero sa'yo. Importante din. Again, importante yung time. Diba? Lahat naman siya actually importante din. So when si Bossing Vic nagbibigay talaga ng oras sa'yo? Talagang at least once a week. Of course, medyo lumaki na. Kanya-kanya. Medyo mahirap na rin yung schedule, ganyan. So ngayon, medyo hirap din kaming pagtagpuin yung schedule. But growing up, I can say he was always there. Grabe. Ako talagang I'm really very impressed with his commitment. Yes. Oo. So right now, sige, pag-usapan natin syempre, okay, lumalaki ka, nag-aaral ka. Nung bata ka, parating tinatanong yan eh. Anong gusto mo paglaki mo?
Oo. Parang sa Little Miss Philippines lang. Oo. Oo. Bata pa lang ako, talagang gusto ko ng magtrabaho na related sa gobyerno. Yes, kahit tanungin mo si mama, pag may tinatanong, grade 3, grade 4, pag tinatanong sa school, basta gusto ko maging sa gobyerno. Iba-iba, may nag-iiba-iba. Tapos pag tinatanong ako, gusto mo mag-artista? Parehong parents ko, Oh, yeah. artista. Gusto mo mag-artista? Talagang ayoko. Pag ginigest ako nun, or sinusubukan nila akong i-guest sa show ni mama or ni papa, talagang umiiyak ako. Oh. Talagang umiiyak ako. Even VTR para bumati sa birthday. Oh. May time nga nagagalit na sa akin nanay ko. Sinasabi niya, Babati "Ay, lang. anak, baka isipin nila ako yung may ayaw," sabi. Pero sa totoo, gustong-gusto niya ako na, "Sige, batiin mo naman. No? Mag-VTR ka lang naman." Talagang ayoko. Iyak talaga ako ng iyak. Mahiyain talaga ako noon. So, yung line na yun, showbiz, talagang it was never for me, kumbaga. So, ano yung moment sa buhay mo na, I'm sure, ano yan eh, may nangyari in the past na bigla ka na na-expose, na sinabi, ay, ito yung talagang gusto ko tumulong. Ang unang influence ko pagdating sa Public service, government, even urban planning, ang totoo, si Kuya L.A. talaga. Why? Paano? Hindi ko alam kung anong tamang phrase na gamitin, pero parang binrainwash niya ako eh. Kasi 11 years older si Kuya sa akin. Okay. So, college siya, elementary ako. Ang gagawin niya, kung ano yung development studies major siya. So, kung ano yung, medyo hilig niya rin. So, halimbawa, may subject sila sa school na Constitution, Introduction to the Constitution of the Philippines. Ang gagawin niya, bago siya umalis ng school, yung assignment niya sa klase, ibibigay niya rin sa akin. Bata ako 10 years old, 11 years old. Or wala pa yata. Bakit pinapagawa sa'yo? Hindi naman. Sabihin niya, basahin mo to. Article 6 ng Constitution. Ito, Article 7. O pag uwi ko mamaya, punta siya school, pag uwi niya sa gabi, itetest niya ako. Pero nung panahon may internet na ba? Wala pa? Hindi pa naman uso internet nun eh. Okay. Grade 3, wala pa kami internet sa bahay nun. Parang grade 4, 5 kami nagka-internet. Wala, hindi pa ano yun. Talagang yung textbook niya, iiwan niya sa akin. Nalala ko pa, yung De Leon pa yun na textbook eh. Iwan niya sa akin. Tapos yun, test niya ako. Kasi may mga games kami, very fun. Na-enjoy ko naman. Hindi naman as if pinilit niya ako. Nagustuhan ko rin naman. Halimbawa, bibili siya ng illustration board. Tapos magdo-drawing siya ng mapa. Kunyari, ikaw yung mayor. Ano to? Totoo ito, 9, 10 years old. Ikaw yung mayor. Ito yung city mo. Mag-drawing ka kung anong gagawin mo. Tapos, nauso later on yung mga SimCity. Pero hindi pa yung computer. Wala pa yata kaming desktop computer sa bahay nun eh. Wala pang Windows 95, Windows 95. So, tapos parang siya yung magsisimulate kung ano nangyari. Kung may dumating na bagyo. May nagrarally yung mga magsasaka. Anong sasabihin mo sa kanila? Ganon. Wow. So, from an early age, 8, 9, 10 years old, naging interested ako dun sa field na yun. Grabe. So, as I went to high school, pag may chance na magkuha ng subjects na related dun, ginagawa ko. Magkita ko economics. Kasi kuha akong economics, high school. Hanggang college, nag-political science ako. Hanggang nag-masters ako in public management. Puro dun yung linya ko. So guys, kung makikita mo talaga, this is really so powerful. How we were raised when we were young directly affects the way you view life today. Meron nga kasabihan sa Bible, yung train up a child when they were young. When they grow old, they will never forget it. Kaya nga, mahalaga sa mga magulang ngayon, yung kung ano yung sinasabi mo sa mga anak mo. Kung ano yung sinasabi mo sa anak mo, yan ang hindi nila makakalimutan. At saka, whether good or bad. Oo, totoo yun. Like for example, di ba, yung madalas narinig, pag humingi ka ng pera sa magulang, ano parati sagot? Walang pera. Mahirap lang tayo. Diba? Ang pera mahirap kitain. Pero alam mo, pag sinasabi mo yan, na ano yan eh. Hindi mo napapansin. Di ba? Yung parang ang point lang, Mayor, at saka yung mga taong nakikinig ngayon, dapat ang sabihin, hindi walang pera. Ang tamang term na sabihin sa anak dapat, wala pa sa budget. Ang laking difference. Di ba? Kunyari, walang pera. Hindi, wala pa sa budget. Pero pag-iipunan natin to. Okay. Kasi darating ang panahon, ma-afford natin to. So, nagbibigay ka ng pag-asa sa anak, di ba? Lalo na yung word na mahal. Mahal yan. Alam mo ba, Mayor, na walang bagay na ginawang mahal sa mundo. Ano ibig sabihin? Kasi ang pagbili mo sa isang bagay, mahal o mura, relative yan eh. Kunyari, kumain tayo sa fast food na Jollibee na 50 to 75 pesos. Mura, mahal. Pwede mura. Mura. Sa mga tao may kaya. Pero sa isang taong grasa, di ba, taong grasa, nakatira sa kalsada, mahal yun. Pero para pag kumain ka, let's say, sa isang buffet, sa hotel, 10,000 per plate, mura, mahal. Pero para
sa taong kumikita ng milyon. Mura. So, nagigets mo, dapat huwag mo ring sabihing mahal yan. Sabihin mo, ngayon, wala pa Wala sa budget. pero darating ang panahon, ma-afford natin yan. Kaya please lang ako nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyo tatanungin anak niyo, anak, anong gusto mo paglaki mo? Nay, gusto ko maging doktor. Ha? Alam mo kung gaano kamahal yan? Ha? Kukubain na kami. Ay, no, alam mo, pag yan ang sinasabi mo, dapat sabihin mo sa anak mo, anak, mag-conductor ka na lang. Now, going back. So, because of those exposure mo, kaya nga ka pumasok sa governance. Graduate ka, saan? Political Science, Ateneo. Ateneo. Pagka-graduate mo, ano nang ginawa mo? Nagtrabaho ko kung saan-saan. Oh? Saan? Sinubukan ko magtrabaho sa government. Okay. Nagtrabaho ako sa civil society works, mga kung ano-anong research. So, until tumakbo ang konsehal. During that time, si Senator Soto, Tito Soto, which is your uncle, ano ba? Nasa Senate ba siya nun? Anong year ba yun? Pero nagtrabaho ka ba sa kanya? Hindi. Oh, weird, no? Bakit di ka nag parang clerical work or let's say, during that time? Hindi mo naisip? Wala naman siguro masama doon. Pero mas preference ko na hindi, makakuha ng experience sa iba. Wow. Kasi kumbaga, tito ko siya. Okay. So, anytime pwede ako humingi ng advice sa kanya. Anytime pwedeng humingi ng tulong or diba, I can always ask him for advice. Pero maganda rin makakuha ng experience sa iba. And tingin ko, yung mga naging karanasan ko din sa iba, particularly yung naging trabaho ko sa, 1 year lang to, yung trabaho ko sa civil society work, it helped shape yung view ko sa governance. So, ako naniniwala ako kasi hindi pwedeng maganda lang yung intention mo. Papasok ako sa gobyerno, maganda yung intention ko. Okay, maganda yun. Pero kailangan handa ka rin. Kailangan may grounding ka rin. Pwede kasing maganda yung intention mo, pero eventually mali na rin yung gagawin mo. Kasi you don't know any better. So, yung work ko sa civil society, it really helped shape my, even yung theory of change, yung perspective ko sa paggugobyerno, and it helped me to become the leader that I am today. Alam mo, habang pinapakinggan kita, lalong lumalalim yung paghanga ko. Kasi that's how yung si David, King David, led his people with a good heart and a skillful hand. Kasi hindi lang hindi lang pwedeng maganda puso pero kulang ka sa skill. Hindi naman pwedeng magaling ka lang sa skill, pero mali naman ang puso mo. Magagamit mo pa sa masama. Totoo. So, during that time na nag-work ka for 1 year, syempre, kilala ka ng tao. Uy, hindi naman ako masyadong kilala noon kasi hindi ako lumalabas sa TV. Yung mga ka-work mo, hindi ka kilala na Yung iba, syempre nalalaman na rin. Okay. Pero hindi naman ko man ina-announce. Oo nga, alam ko, hindi mo naman ginagawa yun. Pero syempre, pag alam ng tao, iba na yung iba yung pakikitungo minsan. Siguro minsan, pero siguro nakita mo naman ako nung bata, medyo lang talaga ako, tahimik lang. Mas gusto ko behind the scenes actually. Ayaw ko aminin Ayaw ko aminin na grabe. Totoo yun. So, okay, let's talk about a little bit about finance. Siyempre, sumweldo ka. Yes. Sumweldo ka. Nung sumusweldo ka, anong ginagawa mo sa pera? Nabasa ko yung libro mo, so nag-iipon ako. hindi joke yun. Talaga? So, tinatry ko mag-ipon. For salary, magkano? Hindi mataas. Mga 10, 15? Mga ganun. More than 10. Pero, so, paano mo binabudget yung pera mo? But siguro pa rin, sabihin ko pa rin medyo, maswerte pa rin ako kasi may kaya naman ng magulang ko. So, sa bahay, wala naman ako masyadong gastos. Sabihin ko wala akong pera. Hindi naman ako i-charge ng nanay ko sa renta o kahit sa pagkain. So, anytime pwede ako kumain. Okay. So, because of that, medyo kaya ko talagang magtabi. Hindi naman ako maluho. Wala naman akong ibang gastos. Kung hindi, konting pagkain siguro. Wala akong masyadong, ang cellphone ko hanggang hindi masira. Hindi ako bibili ng bago. Ito, totoo yan, guys. Atin lang to. Pasensya na, pero i-request ko lang na ilabas ni Mayor ang kanyang dakilang cellphone. Hindi. Lagi akong pinagtatawanan ng mga kaibigan. Pakita nga. Hindi naman siya pangit eh. Okay alam ko. Naman siya. So, maayos naman siya. Ito Hindi ko alam kung ano pangalan ng model. Basta hindi ko rin alam kung anong phone to. Opo siya. Hindi tayo. Magalang pwede ko ba sabihin? Magalang na phone to, magalang. Pero alam mo, nung nag-speak kasi ako sa Pasig, nagkatabi nga tayo, tapos nakita ko yung phone niya. Sabi ko, Mayor, pwede ko bang i-picturean ng phone mo? So, pinicturean ko, nag-post ako ng konting Sabi ko,
si Mary yung cellphone. Ang daming mga comments na magaganda. Pero yun nga, number one, napaka-simple mo. Kasi ito yung problema, Mayor. At pwede ba ako maglabas ng sama na loob? Sige po. Hindi kasi, ikaw, hindi ka naman talaga technically lumaki sa hirap yung financially. Diba? Pero paano kaya wala kang sense of privilege and a sense of entitlement? Kasi sa panahon ngayon, yung mga kabataan, hindi mo mautusan. Pag mautusan mo, sagot sa'yo, wait. Diba? Yung parang ano ba? Hindi naman siguro lahat. Oo nga, hindi naman lahat. Oo. Pero majority, because yun nga, kasi yung iba yung panahon namin na walang internet, na mabagal ang lahat. Pero ngayon, lahat instant. Yung dati, dumaan kami sa wala. Pero yung anak namin, syempre ngayon, lumaki sa ano. So, paano na hindi nagkaroon ka ng ganun? Ano yung training na ginawa sa'yo? Interesting question. Parang ngayon lang sa akin natanong yan, honestly. Siguro ang isa sa sikreto ay wala akong masyadong pakialam kung anong tingin ng ibang tao. So, on the cellphone, hindi ko kailangan magpakita na may ganito akong phone or what. Ang isa siguro ay yung example din naman ng magulang ko, lalo na, again, laking nanay ako. So, si mama hindi naman masyadong mag-ara o ano. Dumaan din naman si mama sa point na medyo financially challenge din. Konting challenge. I mean, hindi man sinasabi na mahirap or what, pero yung konting challenges din nung siguro time na grade school, high school ako. So, nakita ko rin. Sinasabi kailangan magtipid. So, ganun. Hindi ko alam exactly paano sagutin yung tanungan. Pero, yan, siguro, importante din yung secure ka sa sarili mo. Hindi mo kailangan pakita sa tao na ito meron ako. Or, at saka, ano sa damit, di ba? Yeah. Grabe nga not only that, no, yung parang, yung kanina sinasabi mo, right now, Mayor Vico is ilang taon? Pwede mag-age review? 35 ako. 35. 1989. Ako, I got married at 33. Okay. So, I was staying with my parents at 33 years old. Wala din akong gastos dahil Hindi, yun nga eh. Hindi, guys, ito lang sabihin ko sa inyo, alam mo, the best time for you to save money is when you're still living with your parents. Oo, habang wala pang obligasyon lang. Oo, kasi minsan ang mindset, lalabas na ako, gagastos na, magre-rent na ako and everything. Tsaka na lang ako magsasave pag malapit na ako ikasal. Sabi ko, paano ka kakasal kung paano ka makakapag-save kung ikaw na magbabayad ng lahat? Tsaka yung principle na nagko-compound ang pera, di ba? So, the earlier you start, mas malaki yun sa dulo. Every year that we delay, hindi muna ako mag-ipon, gastos muna ako. Akala mo, 1,000 lang yan today, pero yung 1,000 na yun, 10,000 yan later on. So, talking about that, so ikaw, nag-iipon ka ng pera. Pag nag-iipon ka ng pera, saan mo nilalagay? I try to make some investments. Although hindi naman malalaki, So, may konting stocks ako, may konting nasa mutual funds. Ang wala lang ako, hindi ko rin strength at siguro wala din akong oras. Wala akong mga negosyo. So, yun siguro in the future, dapat siguro tingnan ko din yun. Pero sa ngayon, more of public service. Oo. So, di ba, pagdating naman dyan in the future, kung kailangan mo, who do you call? Alam na. So right now, okay, pasok na tayo ngayon sa governance. Okay. Graduate, 1 year. After 1 year, ano nangyari? Several years yun. Iba-ibang trabaho. Okay. Tapos 2016, tumakbo akong konsehal. Konsehal sa Pasig? Sa Pasig, yes. So, since birth naman sa Pasig kami. Kaya nga, paano mo in-express sa parents mo? Gusto ko, Nagkaroon ng mga open doors or opportunities sa politika sa Pasig. Nakita na it's a good time na pumasok, subukan. Alala ko si Congressman Romulo. At the time, outgoing siya. Tinuruan niya ako paano bang. And then, sinabi ko sa parents ko, nung una medyo nagulat sila. Kasi again, knowing kung paano ako nung bata ako, hindi masyado outgoing. Medyo nagulat sila, pero very supportive. Okay. Very supportive. Yun, alam din naman nila na interested talaga ako sa government. Although yun nga, yung line ko that time, more of behind the scenes. Tama. So, sige, supporta sila. Very supportive sila. Tumakbo ako, pinatat, tumakbo, nanalo. Yung unang takbo nanalo. Yes. Okay. Ang mas kinagulat nila, ano? Nung nagsabi ako nung 2018 na tatakbo akong mayor. Kasi 2016 to 2019 yung term. 3 years. 2018 filing na yun for the next year. Okay. So October 2018, si Mama una kong kinausap, and then after nun, tinawagan ko si Papa. Yun, medyo nagulat talaga siya. So, nanalo ka. Who would you consider as a mentor sa politics? Sa larangan ng politika?
Well, Congressman Roman would be at the top of the list. Would you say napakahalaga ng mentor talaga sa buhay? Oo, kailangan talaga Bakit? yan. Una, hindi naman natin alam lahat. Lalo Okay. na kung wala pa tayong experiences. Definitely, one of the most important things is to learn from people who are more experienced than us. Kahit anong field naman siguro, totoo ito. Of course, hindi lang naman yun, pero hindi lang naman sa politika, pero even in other aspects of life. Napaka-importante talaga. Totoo yun, alam mo, Mayor, parati ko kasi sinasabi, lalo na sa mga kaipunaryo, yung nanonood na channel na ito, experience is not only the best teacher, but learning from other people's experience and mistakes. Kasi parang, di ba, why should you go through the pain? Yes, ba't mo pa ulitin? Alam mo naman. Oo. Exactly. If there's only one talagang major advice na nabinigay sa'yo, ano yung talagang napulot mo na talagang alam mong hindi mo dapat gawin? In terms of sa politics. So, di ba, syempre sinabi niya, Vico, huwag mo gawin to. Marami. Pero yung isa siguro na pinaka-practical advice, maybe not exactly this wording, hindi ko na maalala yung exact word, pero yung magpakatotoo ka. Be yourself. And it sounds basic, pero alam mo naman sa politika, siyempre, maraming posturing, maraming pagpapanggap na nangyayari. Be yourself. Kung gusto sa'yo ng tao, di okay. Kung hindi, di okay lang din. Di ba? So, kailangan magpakatotoo. Ang hirap nun, Oo. Lalo na pag nagsisimula, syempre, ang daming, saka isa pa, karugtong rin naman ito, na huwag ma-pressure sa kung ano-anong sinasabi ng mga tao na dapat ganito, dapat ganyan. Halimbawa, vote buying. Nung nagsisimula ako, marami sa mga quote-unquote elders or yung mga quote-unquote marunong sa politika sa amin. Sabi, hindi ka mananalo. Exactly. That's a very... Hindi ka mananalo. Pag kailangan ganito gawin mo. Dapat ganito, magpa-meeting ka. Tapos magbigay ka ng 500. Kung hindi ka papansinin. Hindi ganyan. Alam natin mali yun. So, anong makikinig ba ako sa kanila? O advice sa akin, kung tingin mong mali yan, again, this is very basic. Pero as someone who was starting that time, ang laking bagay na nakita ko na hindi lang siya advice from anyone, pero advice mula sa taong dumaan na sa ganyan at nagsimula rin bilang politiko sa Pasig. Laking bagay nun na hindi porket sinabi ni ganyan o ni ganito, ay kailangan mo nang gawin. Kung mo anong tingin mong tama. So to cut a long story short, naging number ano ka nung lumabas yung sa 2016? Nag-number 1 na ba? Grabe, Maraming factors. Yeah, I know, but still, yung kasi when you do something right, minsan kasi di ba nakakatakot. Pero totoo yan, nung nagsisimula ako, sabi, nako, pag hindi mo gawin to, pag hindi mo gawin yan, nako, walang mangyayari sa'yo. Ang daming ganung threats or daming ganung mga negative advice. Hanggang sa tumakbo ko noong 2019, ganun pa rin. Mamaya natin papasok. Pero guys, ito lang sabihin ko sa inyo. Let's take it from there. Let's draw a lesson from there. Number one, ang napakahalaga na magkaroon tayo ng mentor. Because mentors will really help you to avoid those mistakes. Likewise in finances din also. Ganun din. Oo, kasi it pains me. Imagine mo, pagka-retire ka, nagnegosyo ka na hindi mo alam, yung retirement fund mo, nalugi. Paano mo mababawi yung retired ka na? Or OFW ka na nakikinig. Pagbalik mo dito, wala kang hindi mo alam ano gagawin mo. Siyempre, may pera ka. Nag-invest ka na, scam ka. Naku, Tito Jinky, gusto ko lang din i-address yan. Kasi recently sa Pasig, nung last quarter of 2023, ang daming, regular naman, maraming nasa scam. Pero parang nagkaroon ng isang malaking wave ng scam sa Pasig. Kinasuhan namin yun. Pina-NBI namin. May warrant of arrest na yata ngayon eh. Pero magkano yun? Naku, pag sinabi ko yung mga numbers, parang unbelievable. Kasi yung totals umaabot ng billion. May kaibigan ako, 200,000, 500,000. Buti kong mga hindi mayayaman na tao to. These are middle class or na nakapag-ipon, savings ng magulang nila. Sabi, pwede ipasok. Yung iba, 20,000, 50,000. Ang sakit. Sakit talaga. Yun nga, parating sinasabi ko, hindi mo kailangan pagdaanan to eh. Yes. Hindi naman bago. Buti kung yung scheme ay bago eh. Buti kung first time na natin makarinig na, uy, may ganito na mag-invest ka. After 1 month, kikita ng 20% or what. Tapos, kuha ka ng tao para buti kung first time natin marinig. Pwedeng, siguro, excusable. Siguro, ulit-ulit. So, I will take this opportunity to educate everyone who's watching right now. Ang pinakatatlong elements na talagang perfect candidate na mas ka. Okay. Number 1 is ignorance. Pag di mo alam. Kandidato ka na. Okay. Pwede ka na mabudol. Pangalawa, greed. And lahat tayo meron tayo noon. Yes. Kahit ako. Yes. Diba? Iba-iba lang level.
level. May mga iba grade 1, grade 2, grade 3. Depende ko ano grade mo. Okay. Oo. And then number 3, you want fast and quick money. Yun. Imagine mo kung 3 present yan. Talagang masascam ka. Patay ka. Kahit ako eh. Pero ito nga, let me be upfront and honest. Bago pa tayo pumunta ng 2019 Biko, huwag kang papasok sa politika. Bulok ang sistema. Yes. Kakainin ka ng sistema. So, paano mo napoprotektahan yung values mo? Yung paninindigan at paniniwala mo? Napakagandang tanong yan. And it goes back a little bit dun sa sinabi ko kanina na hindi sapat na maganda yung intention. Ang dami natin kakilala na maganda yung intention sa pagpasok sa gobyerno o sa politika o kahit sa ibang larangan. Pero nakakain ng sistema. Tapos pagtagal ng 10 taon, ilang dekada, wala na. Kung ano yung ayaw nila nung na ginagawa ng ibang tao, ginagawa na rin nila. One of the things I did, well, sabi ko kanina, kailangan paghandaan. Yeah, okay. Kumbaga, hindi ka tatalon sa gitna ng dagat na hindi ka nag-aral mag-swimming at dapat may kagamitan ka. Oo, galing. Hindi lang naman sapat na marunong kang lumangoy. Try mo mag-swimming sa gitna ng Pacific Ocean. After 3 hours, siguro, pagod ka. Malulunod ka din. Tama. So, kailangan may tools. May armas tayo. Hindi pwedeng bara-bara. Alam naman natin yung sitwasyon. Alam natin kung gaano ka naganap yung korupsyon, yung masasamang sa sistema natin. Sabi nga, bulok ng totoo naman yun eh. So, alam na natin yun, papasok tayo, kailangan handang-handa tayo. Kailangan may mga kasama tayo. Para hindi tayo makaya ng sistema, yun ang isa sa pinaka-importante. Dalawa, lagi sa dahil pagkabataan mga kausap. Number 1, be prepared. Maghanda tayo, may armas tayo. Number 2, you can't do it alone. Kailangan may network. So, kung good governance ang mission natin, kailangan may mga kasama tayo na naniniwala, similar principles, values, and beliefs. Kung ako lang mag-isa, kahit anong galing ko, wala, sigurado makakain din ako ng sistema. Pero, sa City Hall, may mga kasama akong matitino. May mga kasama akong kaparehas natin ng vision. So, hindi ako basta-basta Pag kami, halimbawa, may gagawin ako, medyo, sabihin natin, nasa gray area na, o medyo taliwas na dun sa napag-usapan natin dati, na anong vision natin. May nagko-call out sa'yo? May magko-call out. Imposibleng walang mag-call out. Yung mga, kahit yung mga, sabihin mo, mas mataas yung posisyon ko. Kasi, may mayor, siyempre, pinakamataas na posisyon sa LG. Pero yung mga tao na kasama ko, kaya nila akong sabihan na, uy, teka, parang alanganin tayo dyan. Parang hindi na yan yung napag-usapan natin dati. Pero kahit patanong, nasasabihin na, tingin mo, aligned pa to dun sa mission natin? So, and meron din ako, yung mga nakasama ko, again, from civil society before. Sigurado yan, pag medyo, na ako, may mag-text yan sa akin. I still consult, even my, sabi kanina, mentors, di ba? I still regularly meet with some of my professors and some of my old, mga naging boss ko. So, yun yung siguro secret. Ang secret is, alam kong kulang ako, kung ako lang mag-isa, may mga kasama ka. From the way I learned right now, bago ka pumasok sa isang bagay, pag-aralan. Yes, number 1. Pangalawa, kailangan may equipments ka, tools. Saka may mga kasama tayo. Pangatlo, May mga kasama. alam mo, hindi na babago yan sa ginagawa namin. Yung parati ko sinasabi, ang pagyaman, pwedeng pag-aralan. Pwede ka talagang pag-aralan yan eh. Kaya, ang problema, not everyone wants to learn. Yun yung problema. Parang, ba't pa ako mag-aaral? Yung parang, yung, pasok muna ako, OJT na lang. Pero hindi eh. Nag-prepare ka, naghanda ka bago ka pumasok. So guys, kailangan mo talaga, bago ka pumasok sa negosyo, bago ka pumasok sa investment, pag-aralan. Number 2, get the tools. Diba? The right tools and information. Dito nga, may tinuturo kaming tools sa aming community. Okay. Mayor, yung CHIP method. CHIP. CHIP method. Parang narinig ko na yan. Oo. Tinuro ko yan sa, yung sa last conference. Yung nag-seminar yan. O yung 4 yan na-share ko sa iyo yan sa table natin. Create, handle, invest, protect. Okay. Diba? Kailangan marunong ka gumawa ng pera. Tapos kailangan marunong kang humawak ng pera kahit magaling ka gumawa pero hindi ka marunong humawak. Ubos. Create, handle, invest, protect. Oo. Okay. Yung I naman, kahit magaling ka mag-handle pero pag hindi ka marunong magpalago ng pera, darating ang panahon, pag tumigil ka ng kumita, wala ka ng pero tuloy gastos. Kaya kailangan meron kang tinatawag na passive income. And P, kahit magaling ka mag-create, mag-handle, mag-invest, pero pag hindi ka mag-protect ng pera, di ba? Alam mo naman yan pag na-hospital. Mauubos na. Ubus lahat yan. Kaya kailangan mo rin protection. So yun, tools. And then third, grabe yung sinabi mo talaga. Kasi bad company corrupts good moral. May kasabihan, di ba? Pag 4 ang kasama mong chismoso, panlima ka. Pag 4 ang kasama mo tumador, panlima ka. Kung 4 ang kasama mong baluktot, panglima ka. Pero pag 4 ang kasama mong matuwid, panlima ka. Panlima ka rin. Siguro for all fields ito Yeah, it's the same. Pero ang pinaka-importante na sinabi mo, I'm really impressed, is there are people on top of you who can call you out.
Mahalaga yun Pag ikaw na kasi sa tuktok, yun yung nagiging problema ng mga leaders. Puro yes men na lang. Oo. Pag wala na talaga magsasabi sa'yo, that would be the start of your downfall. Di ba? Sa lahat ng mga hari. Ganun Yun talaga. Di ba? Kasi lahat tayo may blind spot. Totoo. Whether field of finance, politics, business, lahat yan. Hindi mo naman alam lahat at hindi mo makikita lahat. Imposibleng wala kang blind spot. Ako, kahit pwede ko ipakita sa yung mga, ngayon, may mga messages ako from mentors, friends, na kinu-call out ako. I can show you specific instances. Siyempre, hindi ko pwede i-broadcast yan. Pero ano yan, kumbaga, real yan, concrete yan. Minsan nagtatalo kami. Hindi naman lagi mag-agree, di ba? Wala naman two people na sa lahat ng bagay mag-agree. Kunyari, sa politika minsan, may decision ako. Feeling ng teka, parang labag na yan sa prinsipyo mo, di ba? Explain ko ngayon. Dito ako nanggagaling. Anong tingin mo? Pero open ako na mali ako. Tama. Hindi pwedeng sabihin, hindi na ako makikinig kasi alam ko na. Hindi, open tayo dapat to correction. Grabe ka. Alam mo, it takes a lot of humility to be open-minded and to be corrected. Well, so right now, pasensya na humaba ito. 2019. Yes, yan na. Konsehal. Okay. Pagkatapos niyan, medyo wild na part. What made you decide from, di ba, one term ka pa lang, bagito ka pa lang, ngayon magme-mayor ka? Medyo mahabang kwento to, pero i-condense ko na lang. Wala naman talaga sa plano yung pagtakbo ng 2019. Pero habang parating yung, this is 2018, filing kasi ay October. Yes. Palapit ng palapit yung deadline ng filing of certificates of candidacy. Wala ba talagang lalaban dito sa Pasig? Maraming grupo na, opposition kuno, ganyan. Walang gustong lumaban. Nung tinitingnan, parang ito yung tamang panahon. This is the right time. Maraming dahilan yun na pero wag na natin masyado. Hindi na kailangan hindi na kailangan. So, at the end of the day, nung talagang 2 days before the deadline, matagal ko pinag-isipan na. Don't get me wrong, hindi siya biglaan na decision. But 2 days before the deadline, naalala ko Wednesday yung deadline if I'm not mistaken. Monday evening. Kulang ako sa kwarto ko. Kahiga. Walang ibang lalaban. Ako na lang. But I entered the race. I entered the fight. Willing to lose. Hindi ko inisip na sure ball to. In the first place, sa 100 na makausap ko, 99 sinasabi, hindi ka mananalo. Ganun na naman? Ganun na naman? Mas nung 2016, marami pang nagsasabi na, kayang-kaya mo na. Kasi marami kayo Kasi 6 yan Pero nung 2019, kahit yung mga gusto akong iboto, ang karamihan talaga. Nung simula lang ito syempre nagka-momentum later on. Pero nung una, minsan hindi mo na alam kung parang madidismaya na. Minsan parang maniniwala ka na, wala yata ang pag-asa to. Siyempre, sasabihin nila, hindi, mo, ganyan. Again, yung pera na naman pinag-usapan. Kasama yun. Pero more than that, marami pang ibang factors yan. Imposible yan. Babangga ka sa padaring, ganyan. Pero sa akin kasi, naapektuhan din ako. Pero, nung time na yun. Pero, hindi masyado dahil, bakit? Yung perspective ko nun, alam naman ni Lord yung motibo ko dito. This is not just for a position, but for a mission to bring change, authentic change, pagbabago, na hindi lip service lang, kundi gagawin talaga natin. But if I run and if I lose, it's God's will, no? Okay lang. No pride. Okay lang kung matalo. So, sabi nga, yun yung pinaka kalaban, di ba? Yung willing matalo. Kasi bigay mo lahat. Okay lang. Nothing to lose. I had nothing to lose at that point. Kung matalo ako, apply ako dun sa luma akong trabaho. Tingnan ko kung tanggapin nila ako. Kung hindi, maghanap ako ng ibang, whether NGO or what, I'll be fine. Bata pa naman ako, 26 at that time. Tama, 29. Pero alam mo, yun yung feeling ko. No? Again, yung storya mo. It's not no to other people. Kasi di ba, ito yung reality. The bigger the vision, the bigger the opposition, the bigger the dreams, the bigger the challenge. At maraming ganun yan Like ikaw nakikinig at nanonood ka, meron kang gustong gawin. Maraming kumukontra. Tama. Maraming nagsabi na hindi mo kaya. Di ba? Imbis na i-encourage ka, ito pa masakit. Di ko lang alam kung na-experience mo. Di ba? Sige, tutuloy na ako. Tapos yung mga taong ini-expect mo na susuporta sa'yo, sila pa hindi sumusuporta. Yung mga taong hindi mo ini-expect na sumuporta, sila ba sumusuporta? Nangyari rin ba sa'yo? Minsan nangyayari talaga yan. Pero sa akin, hindi ko masyadong dinidibdib yung ganun.
sa akin kasi lalo na, again, going back to 2019, ito yung vision, ito yung mission natin, gusto natin pakilalan ng pagbabago. Kung naniniwala ka dito, sama ka. Kung hindi ka naniniwala dito or hindi ka kumbinsido sa sinasabi at ginagawa ko, sa pagkatao ko, okay lang, no hard feelings. More of ganun yung approach. And I will try to prove to everyone. But hindi ko minamasama. Ayoko naman magtanim, di ba? Kesa plastic-plastikan. Gaano katagal yung campaign period para during that time? Ang official campaign period sa local ay 45 days. Pero syempre, pag nag-file ka na ng October, technically, ano na yun eh. Alam na ng lahat ng tao eh. So, more or less, ganun na rin yun. So, during that 45 days, ang una kasing alam ko nung nag-umpisa na yung kampanya, pinagbawal po ang pagbebenta ng Biko. Oo, Biko sa Pasig. Yun ang alam ko, ha? Ayun lang alam ko. So, di ba, nung umpisa hindi naman ganun eh, kaingay eh. Kailan ba nagkaroon ng yung parang, nagkakaroon ng momentum? Kasi syempre, it's you're facing a giant. I mean, dito Chinky, ang hindi alam ng ibang tao, lalo na pag tagalabas ng Pasig. Nung nagsimula akong, nung naging kandidato ako, magkasama kami ni Kong Roman, babalik siya. Takbo siyang congressman, ako mayor. Dumarating kami sa isang lugar, kunyari, isang skinita, isang barangay, punta kami. May nag-invite sa amin, basta mag-ano kami, focus talakayan. lang. Style namin dun, talakayan lang muna. Kahit ilan lang, 20 chairs lang, ganyan. Dumarating kami nung nag-uumpisa, dumarating kami sa isang lugar, literally, may nagtatakbuhan palayo. Hindi yun exaggeration. Believe it or not, dun kami nagsimula. Kasi natatakot na ma-associate sa inyo? Minsan pa naglalakad ako. May maririnig akong bumubulong. Maraming looban kasi sa Pasig. Tama. Maliliit na... Skinita. Ganito lang. Yan. Naglalakad ka. Biglang may maririnig ka. Psst! Biko! Pating, wala man tao. Diba? Tapos yun pala, sa likod ng screen door. Yan. Basta, supportahan ka namin. Bulong. Kasi yung anak ko, scholar, baka mawalan ng... Ganon. So, may kapatid ko kasi nagtatrabaho sa City Hall, di kami makalutang ha. Nagsimula ganon. Grabe. So, minsan, feeling namin, parang, teka, parang nakakapanglumo minsan. Kasi parang feeling mo, ano ba to? Pupunta kami sa isang lugar, sasalubong sa amin, 5 tao. Tapos, syempre, sa kabila nung time, incumbent, daming tao laging kasama. So, doon kami nag-start. But eventually, nagkaroon din ng momentum. So, as the months went by, lalo na nung official campaign period na, medyo tumapang na rin yung mga tao. At siguro nung nakita nila na, seryoso, vision for change, mas maraming sumama na, nagkakaroon na ng momentum. Pero nung umpisa talaga, matatawa, nagtatakbuhan palayo yung mga tao. Alam mo, nakakatuwa lang pag-usapan yan ngayon, pero noon hindi. So, mabalik tayo. Kailan nyo talaga naramdaman yung tinatawag na momentum? Well, yung pinaka naramdaman na namin yung momentum, pero mga gitna ng official campaign period. So, from filing, October, unti-unti. Tapos, yun nga, mga April, feeling namin, aside na namin yung momentum. Wow. Guys, ano rin yun, ito lang, lalo na kung ikaw ay nagnenegosyo. Una, yung stage, di ba? Magkaroon ka ng idea, di ba? Number 2, siyempre, nung sinabi mo na sa ibang tao, may mga iba maniniwala, pero maraming hindi maniniwala. Pero nag-umpisa ka sa maliit. Di ba yung kaya nakakatawa eh. Bumubulong-bulong lang eh. Di ba? Ganon din naman yung nag-umpisa ka sa negosyo. Ganon din eh. Di ba? Maliit lang. Kaunti lang bumibili. Di ba? Kaunti lang. Pero pagka dumaan na yung talaga, naging consistent ka eh. Were you consistent on a day? Yes. Everyday yun. Everyday. Morning till night. Talagang ikot, makausap kami ng tao. To anyone who would listen. Kaya nga, ituloy nyo lang yung ginagawa nyo. Hindi natin alam kung kailan. Pero yun nga, pag naka-build ka ng tinatawag na momentum, mahirap na yung paakyat eh. Parang ka nagtumutulak ng malaking bato, paakyat ng bundok. Pero pag nasa tuktok ka na, pag naitulak mo na yun, yung momentum. Diba? Hindi ko makalimutan yun. Sumusubaybay din ako sa'yo noon eh. Kasi kayong dalawa yun eh. Ni Isko, ni Yorme. Sabay kayo, diba? Diba tumakbo kayo? Sinusubaybayan ko eh. Pero yung natuwa talaga ako nung si Bossing. Lumabas na, diba? Yung isang nung campaign period na. Grabe yun. Talagang hindi ko makalimutan yung tawa ko ng tao dun. So, now, election day, kailan mo nalaman, syempre, na ano na yung naging status? Syempre, botohan yan eh, di ba? Yung unang mga pumasok na election returns, mga magaganda yung... So, parang okay ah. Tapos yun nga, nag-continue naman yung... Trending. Yung trend. Wow. So, ano yung, in terms of yung difference ng numbers? Ano ba? Hindi ko naalala yung exact, pero approximately 60-40.
40. Oh, malaki yun. Substantial. Oo. Wow. Substantial. I'm sure naman, syempre, when you play to win. Di ba? You play to win. Give it your all. Oo. So, ngayon, fast forward, tapos na yan. I don't want to kasi to dwell much on the past. So, ngayon, nung pagpasok mo, ano yung mga pagbabago na ginawa mo agad? Yung pinakamalaki talaga, yung sa paglilinis. Madali kasing sabihin eh. Siguro for context, kung gaano kalaki yung pinag-uusapan natin. At that time, ang budget ng City Hall, nasa 12 billion pesos per year. B as in boy. So, kung kalahati niyan dumadaan sa procurement, alam naman natin yung salitang SOP. Yes. Yan yung automatic na kickback. Okay. Alam ko maraming nagagalit sa akin pag binabanggit ko to. Pero bilang mga Pilipino, dapat alam natin. Reality yan. Saka hindi magbabago kung hindi natin siya pag-usapan. Kahit may magalit, okay lang. Basta let's do our part to change the system. So kung 5 billion dumadaan sa procurement, yung mga pagpapagawa ng building or what, mga binibiling gamit. Magkano nawawala? Kung 20% ang SOP, that's 1 billion pesos per year. So yung pinakamalaking unang reform na ginawa namin, tinanggal namin yung SOP. Okay. Sinabi namin sa lahat ng magbibid, wala nang SOP ngayon sa Pasig. So you bid kung ano yung tama. So kung dati, 20 million para magpagawa ng ganyang project, siguro ngayon kaya nyo na gawin ng 16. And true enough, in our first 100 days, yung mga maging bagong kontrata, yung mga na-award na kontrata, were 20 to 30% lower. So to cut the long story short, sa first year, fiscal year mo, magkano ang natipid sa pera, sa budget? Pag kinuha yung buong taon, almost 1B. 1B. So ngayon, nagkaroon naman ng new problem, but it's a better problem. Anong problema? Paano i-utilize ngayon yung plus 1B? Okay. So, ano siya? A good problem naman yun. Mas mabuti na yung pinoproblema mo paano gastusin yung pera kesa sa nawawala yung pera. 1B per year ang natitipid natin ngayon kasi tinanggal natin yung SOP system. Okay. Yun yung pinakamalaki. But again, I think it's important to realize yung gaano kalaki to at yung gravity niya. Kasi, di ba, tuwing manonood tayo ng balita, may nasasaksak, may pinapatay for 1,000 pesos para sa cellphone. Maliliit. We're talking about 1 billion pesos. Okay. So, you can only imagine ano yung nangyari nung tinigil natin yung ganyang klaseng kalakaran. Nung tinigil, kanina nga may kausap ako. Hindi ko sabihin kung sino pero dating kapitan. Nakwento niya sa akin kung paano yung ginagawa nila dati na inaabot lang yung nangyari, yung kontrata or yung budget. Sabihin, ito yung project. Ito, pili ka ng contractor mo. Ganun lang eh. Hindi open bidding. Ginawa namin open bidding. Siyempre, yung mga nakikinabang noon. Wala na. Siyempre, magagalit. Hindi lang sa wala na. Magagalit talaga. Okay. Walang papalagyan. We're talking about hundreds of millions, billions of pesos. So, medyo mabigat talaga. And this, ilan phases to na, ginawa natin yung pagbabago, sumusubok sila ulit na makabalik. Hindi, yan, putulin natin. Magrigodon tayo ulit ng staff natin. Pasuhan natin kung sino dapat So, it's a very long process and difficult process. But I'm very proud. Again, hindi lang naman ako ito. Dami kong kasama dito. I would say that malayo pa sa perpekto na sigurado may times na nangyayari na nalulusutan tayo. Hindi magandang But ako, proud ako sabihin na 99% ng corruption sa City Hall, we were able to eradicate in the first term. Yeah. Alam mo, ito lang yun eh. Parang yung kinikwento mo. Relatable din sa finance yan eh. Especially pagka kinakapos ka na. Ang unang dapat gawin mo, stop the bleeding. Minsan stop the bleeding. Kunyari, ang ginagawa kasi ng tao, pagka kinakapos sa budget, utang eh. Di ba para mag-meet? Hindi eh. Dapat alamin mo kung ano yung sanhi, ba't nauubos ang pera. And in your case, yun nga, nami-misuse ang funds dahil may SOP. Pero in our personal finance side, yung mga maliliit na binibili na hindi masyadong napapansin. Yung pagbibili. Ito lang ha. Yung parang, di ba, kunyari, normal wage earner na kumikita ng 15,000 a month na hindi magkasya. 180,000 pesos per year. Pero Mayor Vico at saka yung mga nakikinig, bigyan ko lang kayo ng perspective. May karpintero ka bang kakilala na Yosi? Nakadalawang stick isang araw, 20 pesos yun. Times 30 days, 600 a month. Times 1 year, 7 to a year. Umiinom din ng mga energy drink. 20 pesos din yun isang araw. 7-2 na naman yun. Nagkakape rin yun. Na 3-in-1 na 20 pesos, 7-2 rin yun. Tumataya rin sa loto yun. Na 20 pesos, 7-2. Pag inad mo, kape, Yosi, ticket, tapos saka yung Yosi, 28,000 a year yun. Pang tuition na yun. So, imagine mo, ang sweldo niya, 15 times 2 months, 30. Almost 2 months ang salary niya, napupunta lang sa bisyo. Wala pa yung pagkain, wala pa yung upa, wala pa yung Hindi talaga magkakasya. So, ang unang kailangan solusyon talaga,
tama yung ginawa mo. Is to stop the bleeding, tanggalin mo na yung mga non-essentials. Galing, ang galing ng ginawa mo. And I'm sure, may pangalawa ka pang ginawa. Aside from, nag-increase ba kayo ng business revenue? May business revenue, ba, source? Yung, naman, every year ay tumataas naman yung revenues natin. Saan nagagaling naman yung revenue ng Kalahati ng budget ng city government ng Pasig ay galing sa business taxes. Oh. Yes. So yung iba, kalat-kalat, iba-ibang sources. Pero business taxes po talaga yung pinakamalaki. More or less. Number 2 lang ang real property tax. It's really the business tax. So business and property tax. Yung sa business tax naman, more or less ilang percent ang nai-increase sa revenue ng government? Nagka-pandemic din kasi. So hindi ganun kalaki yung increase. Pero steady naman po yan. Sabihin natin na 5-6B per year. Ilang percent yun ng overall? Ng buong budget? 50%. Uy, yung increase niya 50%? Sorry, not the increase. Increase, hindi ko alam yung exact numbers per year. Okay. Pero yung total budget, the whole pie of the budget of Pasig City, kalahati niyan galing sa business tax. Let's say 30% niyan galing sa real property tax. Yung 20? Yung 15% from national tax allotment. Okay. So yung erratic kung tawagin. And then 5% mga miscellaneous. Galing. Alam mo, nakakatuwa. Kasi ni-equate ko to sa personal finance para sa mga nakikinig. Kasi una, bawasan mo muna yung unnecessary gastos. Pangalawa, kailangan dagdagan ng income. Kasi kahit nagbabawas ka, pero kung wala na dadagdagan, wala Kasi may limit ang pagbabawas. Pero yung dagdag, walang limit yun Kaya ang galing ng Although, siguro ang pagkakaiba lang sa gobyerno kasi hindi naman kami private business. Hindi naman negosyo. Hindi naman goal talaga na maging profitable. Siyempre, ang income ng city, ibig sabihin tax yun sa tao. So, kung maganda na naman yung takbo, hindi na namin tataasan yung In fact, from 2019, although through more efficient collection, nag-i-improve, never naman bumaba, pero never kami nagtaas. Never kami nagtaas. Sa mga main sources of income. So, ngayon naman, syempre, ngayon, pwede natin sabihin ay maganda na yung takbo ngayon ng finances ng City Hall? Yes, ako sa akin, in fairness to, ako give credit where credit is due. Of course. In terms of income, budget, okay naman kahit yung previous administration. Yung thrust lang natin starting 2019 is to eliminate the corruption. Yung butas nga, yung tagas nga. So because of that, nagkaroon ka na ng excess na ngayon. Siyempre, ang laki ng savings tuloy ngayon. Exactly. Bottom line, it's not how much, ito yung parating it's not how much money you make, it's how much money you save. Di ba, nakaka-save na. Pero it's not how much money you make, it's how much money you allocate and grow. So ngayon, yung pondo na yan, paano nagagamit ng maayos siya? Yun lang din, isang difference sa government saka personal finance. Sa personal finance, pag malaking savings mo, maganda. Pag sa gobyerno, kailangan gastusin mo para makinabang yung taong bayan. Of course. So, nung first term ko, binawasan yung infrastructure spending. Ang reason behind that, kasi alam namin na yun yung pinakamalaking source ng corruption. Habang inaayos at nililinis namin, iwasan muna natin. Exactly. Meron pa rin, don't get me wrong, meron pa rin po. Pero yung malalaki, 300 million project, wag muna. Next time na muna yan. Tama. Nung second term na yan, medyo nagsimula. Tapos siguro, kung papala rin magkaroon ng third term, ay dun na yung mas malalaki talaga. Kasi medyo confident na tayo na kaya natin gawin to ng maayos at malinis. Na walang natatapon na pera. Walang napupunta sa corruption. So, first term, allocate more on social services, healthcare services, hanggang sa na-implement na yung no balance billing sa 2 ospital ng city. So, pwedeng paliwanag na ibig sabihin ng no balance billing? Kung taga Pasig. Pag nasa charity ward ka, hindi ka magbabayad. Kunyari na, libre yun. Na dengue ako, nagka-COVID ako. Na-confine ka sa ospital, halimbawa sa general hospital namin, na-confine ka, naka-enroll ka sa PhilHealth, wala kang gagastos. May piso wala. Minsan may mga kailangan ka lang, may mga bibilhin kang gamot or what. Pero yung sa ospital mismo, na yung gastos sa pagka-confine mo, pag nasa charity ward ka, wala ka nang... Dati kasi may bill pa yun Kahit may PhilHealth, may bill pa. Ngayon, na-implement na namin yung no balance billing. Okay. Ano pa? Ano pa yung mga... Well, increase in social services, yung mga tulong through our Social Welfare Assistance Center, yung scholarships. Paano naman When I started in 2019, the city had more or less 12,000 scholars. Marami na rin. Pero ngayon, 25,000 na yung scholars natin. So, bilang isang scholar ng bayan, ano naman na nakukuha kong suporta? Yung regular scholarship program, more of financial assistance po yun. Magkano? May iba-ibang rates kasi siya depending on the level. Pero yung academic scholars, more or less 2,000 per month of the school year. So, per year ba o per month yun? Yung 2,000? Per month yun. Oo. So, 5 months per sem.
So, times 10 yun. So, mga 20. Oh. More or less. May iba-ibang rate pag high school. Mas mababa ng konti. Wow. Tapos, may na-launch kami last school year. Second school year ngayon. Actually, idea ito ni Vice Mayor Dudut. Tapos ngayon, in-implement na natin. Pag-asa Scholarship Program. Paano yun? So, meron kasing City College, pamantasan ng lungsod ng Pasig. Doon naman, may Unifast, marami rin tulong ang LGU. So, libre rin yung tuition. May connectivity allowance pa yung mga estudyante namin na 500 Internet. per month. Yes. Wow! So, bukod pa sa mga, pag nursing, yung RLE nila, yun yung mahal eh. Exams. Yun yung related learning experience. Yeah, okay. Mahal din yun. Parang kasing mahal siya ng tuition eh. Sagot din ng LGU yun. So, lahat, wala silang iintindihin, wala silang gagastusin. Pero, hindi naman lahat ma-accommodate ng pamantasan ng lungsod ng Pasig. Every year, may mga hindi natatanggap kasi puno na. So, nakipag-partner kami ngayon through the Pag-asa Scholarship Program. It's only second year now. Open na applications. Nasa PIO naman kung paano. Pero for Pasig residents lang. Oh. So, pwedeng sa ibang school? Arellano Pasig. Wow. And Pasig Catholic College. Oh. Na sinasagot ng LGU, ito yung maganda. Hindi lang siya basta financial assistance. Binabayaran ng LGU ang buong tuition fee. So we have several hundred scholars here. Bukod pa to sa 25,000 scholars na dun sa old regular Pasig City Scholarship Program. Alam mo, Mayor, kasi ang isang malaking let's talk about personal finance. Ang pinakamalaking gastos talaga, bahay, pagkain, edukasyon, yun talaga. at gamot, yung health. Oh. So, yung sinabi mo, okay, natulungan mo yung mga taga-Pasig tungkol sa kalusugan. Pero meron, di ba may maintenance medicine din yung mga matatanda? Meron din naman. May supportan din sila. Meron din. Oo. Meron din kaming local senior pension bukod sa DSWD pension. Magkano naman na nakukuha ng senior per month? Nasa 500 per month yun. Pero hindi naman siya monthly talaga binibigay. Oo. So, per year, nasa 6,000 pesos. So, konting tulong. So, edukasyon, nakakatulong din. So, ano naman yung pagdating naman sa pagkain at saka sa pabahay? Ano naman yung, meron ba kayong plano? Well, pagkain, depende. Parang hindi mo naman pwede bigyan ng pagkain every month ang lahat ng tao. So, hindi naman dapat lahat inaasa sa government. Pero depende. Minsan, meron targeted per sector. Yung lalo na, PPP. nung pandemic. Oo. Kami, yung supplemental SAP. Di ba may SAP yung national? Tama. Kita na maraming hindi mabibigyan. Nag-universal supplemental SAP kami na 8,000 per family. Kinaya yun ng budget? Yes, kinaya po natin yun. Ano yun? Kahit na may kaya at wala during that time? Di na, basta yung sa may kaya, na recondo, may application form lang na pero kung mag-avail, go lang. Pero syempre focus lagi sa mas nangangailangan. Yung last na lang siguro, yung pabahay. May plano ba? Yung sa pabahay naman po, ito medyo tricky. Okay. Ito siguro hindi rin gustong marinig ng lahat ng tao ito. Pero ang totoo naman po, lalo na, I don't want to speak for the national government, pero sa local government, nasa 800,000 ang Pasigueño. Okay. May mga housing projects ang city. Ang pinakamalaking housing project, yung Bliss 3 sa amin, nasa 1,000 plus units yun. Napakalaki nun. So kahit gumawa ako ng 20 project na ganun kalaki din, kulang pa rin. Kulang pa rin siya. Okay. Ang totoo, hindi kaya ng gobyerno, ng local government at least, na magbigay ng pabahay sa lahat ng pamilya. So, ang ginawa po namin approach ngayon ay targeted. Una, dapat yung matatagal na sa Pasig ang may kinabang. Pangalawa, yung mga nasa danger zone. Yan po talaga yung target priority namin. And we changed the policy. Pagdating po sa pabahay, binago natin yung policy. Dati kasi parang minamadali tapon sa malayong lugar. Hindi pa maayos yung linya ng kuryente, tubig. May mga relocation site ang Pasig na hanggang ngayon, inaayos po namin with NHA yung mga problema sa kuryente, tubig, basic services, malayo sa kabuhayan, di ba? Hindi So, marami bumabalik lang dito. Tama. So, ang ginawa namin policy, no relocation, no demolition, unless there is already a good relocation site. So, kung handa at maayos na yung relokasyon, yung site for relocation, okay, lipat natin. Pero kung hindi pa maayos yung relocation site, kasi yun din naman yung sa UDHA, pero minsan talagang minamadali. Gawin natin ng maayos. So, in the last 3 years, aminin ko medyo naantala dahil sa pandemic. Nung pandemic, ang pinocus namin, in-city land acquisition. Land banking ang city government. So, may mga nakuha na tayo, tapos may dalawa ng pabahay na nakakasana at malapit na mag-start yung construction kasi nag-procurement process na siya. So, magsisimula na yung building, dalawa po. Pero yung target
targeted yun. Oh, pero tenement yan. Parang taas building yan. Mga parang condo. Yung isa low-rise, yung isa mid-rise. Oh, wow, exciting yan. Tapos may mga nakuha pa tayo na yung mga na-acquire natin na lupa na mas malalaki, yun naman yung for future development. So ngayon, grabe no, yung talagang, alam mo, nakakatuwa talaga na maganda talaga ang future, no? Pagka, again, tama yung puso at may tamang skill. So right now, to close yung ano natin, kung makikita mo, how do you see ikaw mismo, Vico, yourself, 5 years or 10 years away from now, personally? Ang hirap tumingin that far in the future. Lalo na sa linya ng trabaho ko. Anything can happen. You never know. Okay. Hindi ko alam kung tama o mali, pero ang approach ko lagi ay ako ay nearsighted. So, ito yung trabaho ko ngayon. Gagalingan ko. I will give it my 100%. Ito yung mga problema na nasa mesa ko. I will do my best to solve them. Ito yung mga project natin ngayon. Gawin natin ng maganda, ng maayos. Bukas, pag gumising ako bukas, I'll do my best again today. Ganun lang. One day at a time. One day at a time. Ano yung philosophy ng isang Vico Soto? Yun, one day at a time. Grabe. One day at a time. May hirap din kasi alam mo, honestly hindi naman sa naiinis. Na-appreciate ko naman kasi maraming nagsasabi ng ano-ano na dapat tumakbo kong ganyan. And ayoko siyang isipin Ayoko siyang intindihin. Baka lumaki lang ulo ko. Baka ma-distract lang ako. Ang laki-laki ng kailangan ko gawin sa Pasig. Mag-iisip pa ba ako ng kung ano-ano. Basta gawin ko yung best ko kung nasan ako ngayon. Talagang para sa mga nakikinig at nanonood kayo, kung kayo taga-Pasig, mag-type na lang kayo sa comment section kung ano yung mga, pagbabago na naramdaman nyo. At I'm sure, maraming nakikinig at nanonood. Baka ang sinasabi naman, pwede bang pahiram ng mayor ng Pasig? hindi daw pwede. So ngayon, ito naman, Mayor Vico, para sa mga taong nais mag-umpisa, pero maraming nagnenega. Di ba na, ay, hindi mo kaya, bata ka pa, and everything. Baka malugi yan. Anong masasabi mo sa kanila? Number 1, pag-aralan nyo ng mabuti. Government, business, o anumang sektor o field, pag-aralan nyo ng mabuti. Bago magsimula, pag-aralan. Try to get as much experience. Learn from people who are better than you. Learn from people who are more experienced than you. And after you've done all of that, pagka pinag-aralan mo na, may mga mentor ka na, kumonsulta ka sa mga mas experienced sa'yo, marami pa ring mga nega, sinasabi, hindi mo kaya, imposible yan, gawin mo pa rin. Ang kulit Well, anyway, ito lang meron akong isi-share sa'yo. Actually, this is the first time that I'm going to share this publicly. Okay. Meron akong sinulat na isang latest na book ko. That I would like to share with you. Ikaw lang ang pinakauna makakita nito. Wow naman, ang galing. Ito yung 10 utos para pera. Ay, di maubos. Oo, kasi, Mayor, taon ang binilang ng tao para kitain ng pera. Taon ang binilang para pag-ipunan ng pera. Pero isang maling desisyon lang, pwede maubos ang pinaghirapan mong pera. So, ma-scam ka lang. Ito nga. Ito po, yun nga, dito, 10 utos bago gumastos, 10 utos bago para mag-ipon, pagbabudget, 10 utos sa pagbabayad ng utang, 10 utos sa protekta ng pera, pagsimula ng negosyo. Ito yun. Okay. Ito. Oo. Kailangan natin to, chapter 12. 10 utos para hindi mabiktima ng scam. Ito, kailangan natin to. Basahin ko po. Isa. 10 utos sa pagsisimula ng investment. Number 1, never invest in something you do not understand. Hindi yung porket may nakita ka lang na kumita daw ng 1 milyon ay okay na yun. Alamin mo kung ano ba yun. Tama. 2, never put your eggs in one basket. 3, never invest the money you cannot afford to lose. Meron yung mga nakwento ko kanina, yung mga na-scam sa amin, umiiyak kasi yan daw yung pambayad nila ng tuition sa next sem. Yung mga ganun, talagang ang sakit talaga. 4, never invest without a goal in mind. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin, bago ka mag-invest, dapat alam mo saan mo dadalhin yung pera. Saan dadalhin yung pera? Oo, kailan mo gagamitin ang pera. Hindi yung wala lang. Oo. 5, never invest without knowing your risk tolerance. Ito, napaka-importante. Oo. Kasi yung sa mga scam, napansin ko, laging sinasabi, sure ball ito. Wala kang talo dito, 100%. Yan ang lagi nilang sinasabi. Patay tayo dyan. Pero alam natin, high reward, high risk din yan. High risk, high reward. Number 6, never neglect monitoring your investments performance. Yan. Hindi pwedeng babaya. Tama. Number 7, never borrow to invest. Naku, ito rin. Talagang pwede ko bang ulit-ulitin ito. Mga kasama, sana wag na po.
ang dami ko kasi. Di ba nangutang sila na mas mababang... Meron pa po. ano? Halimbawa, yung government kami, GSIS. May mga loan yun, di ba? Meron emergency loan. Niloan nila kasi ito lang daw yung interest niyan. Ito 20% interest. Inigay nila doon. Ngayon, nawala yung ininvest nila. Wala na. Babayad sila. Buwan-buwan, kinakaltasan sila. Yun, ulitin ko po. Never borrow to invest. Napakaganda po nito. Number 8, never invest in schemes that guarantee quick or guaranteed profits with little to no risk. Yan na naman. Number 9, never let emotions drive your investment decision. Greed. No, kailangan, makontrol din natin. Number 10, never hesitate to seek professional advice. Ay, nako. Alam mo, yung one chapter pa lang yan, Mayor Vico, will help people to save hundreds of thousands and even millions. Kaya itong libro na ito, sinulat ko yan para maprotektahan yung pinaghirapang pera ng tao. Tsaka dito, Chinky, if I may, go ahead. Ang gustong-gusto ko po talaga sa mga libro niyo, sa mga sinulat niyo. Malaman siya, life-changing, pero madaling basahin. Kasi ang goal mo naman is makatulong hindi yung magpa-impress. Yes. Ang kapal-kapal ng libro mo, pero hindi naman nababasa. Yung mga staff ko, natutuwa nga ako nung after nyo mag-seminar sa amin. Binabasa nila. Nakita ko pag lunch break. Ano yung binabasa nyo? Diary of Pulubi. Alam mo, okay yan. Yan ang magandang basahin. Mayor Vico, I'm really so blessed, honored for you giving your time here. If there's anything na pwede kong maitulong pa sa Pasig, talagang I will really make time. Thank you. Oo. Means a lot. At saka minsan lang kasi magkaroon tayo ng ganitong klaseng pagkakataon na mapagkatiwalaan ka ng Diyos ng ganitong katungkulan. At syempre, katulad na sinabi mo, kailangan natin ng tulong. At syempre ako naman, gusto kong tumulong kahit anong capacity. Thank you. Maraming salamat, Mayor Vico. Meron ka bang social media na? Okay. Sa mga taga-Pasig, sundan nyo na lang ang ating butihing mayor. Sa social media ko, ito na lang ang basahin nyo. Mas maganda pa. Thank you very much. It's really an honor and pleasure. Sana guys, kung ano yung natutunan nyo po sa episode natin na ito, pakitype na lang sa comment section. At the same time guys, kung nais nyong basahin yung libro na yan, alam nyo na check na lang yung link at hanapin nyo na lang po sa comment section para mabasa nyo yung 10 utos para pera di maubos. Parating tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Ever since I know Tito Sen from Asot Pusa, from yung mga pelikulang niya, kung ano yung pagkatao niya, yun pa rin ang pagkatao niya. You're really such a humble person. Well, I try to be. Niniwala ako sa kasabihan na he who humbles himself shall be exalted. And he who exalts himself shall be humbled.